Bible study. Bagamat mamaya po ay magkakaroon po ng devotion po ang ating pong kapatid at pansamantala po na mahinto muna ang ating pong series na pag-aaral tungkol po sa aklat po ng Filipos. At habang hinihintay po natin ang ilan pa pong mga kapatid na magjo-join po sa ating pong Google Meet, ay atin pong awitin po ang page 129, Ang Aking Amay Nagbabantay. Tiwala kay Jesus dahil sa handang magmundo. Hindi ako matatakot kapag siya'y laging nagtatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig ng bahay, kabuting ang karuwag, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas kanyang minamahal, iniingatan sa araw-araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig at pagkakas, nakutinay ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Sa Diyos ako mananangalaga, pagkakanig sa Kanyang manalo kahit hindi pag-ibig ay hindi pinagawi. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig at pagkakas, nakutinay ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at tunay nga po sa lahat po ng sitwasyon po ng ating pong buhay ay napakaganda po na maging attitude po natin ang magtiwala po sa ating pong Panginoong Hesus sapagkat tunay na siya po ay nagmamalasakit po sa atin at patuloy na iniingatan po tayo bilang mga anak po ng Diyos sa araw-araw po ng ating pong buhay. At sa ating pong pagpapatuloy ay minsan pa po tayong umawit dito po sa page 131 sa Lupang Mataas. Sa
laging may takot at alinlangan ng loob. Iba'y di ang totoo, ang nais ko ay tumayo. Tumayo mo at itatag ang ako sa mataas, kaysa kahapon natin taas, hanggang sa hindi umakas. Pipikirang itaas sa libutan, gusto'y lumaksama, pag-asa ko'y bubuhat. Tuhayin mo at itatag ako sa mataas, kaysa kahapon natutas, hanggang sa hindi umakas. Ay nais ko na maabot hanggang dulo, magtutulot ako hanggang mapatay Kristo. Tumahin mo at itatag ako sa mataas, kaysa kahapon natutas, hanggang sa hindi umakas. Purihin pong Diyos sa atin pong inawit at para po sa atin pong pananalangin ay kausapin po natin si Brother Jim na pangunahan po tayo sa atin pong opening prayer. Okay po, tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri at muli ay pinasasalamatan namin ang isa pang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po, bagamat hindi maganda ang panahon at sa ibang mga lugar ay may mga sakuna, pinahintulot mo pa rin po na kami ay magkatipon-tipon sa online para makapakinig at makapagbulay ng iyong mga salita. At salamat din po sa mga kapatid na pinagkalooban mo ng internet connection upang makapakinig at sa kapatid na iyong gagamitin upang magbigay ng iyong mga salita, bigyan mo po siya ng katalinuhan upang maihayag niya ng nararapat ang iyong mga salita. At kami pong mga tagapakinig, biyaan nyo rin po kami ng katalinuhan sa pakikinig upang matarok namin ang iyong mga kagustuhan. At patuloy po na sa mga natitirang oras ng gabing ito, sa pag-aaral na ito, kayo po ang manguna sa amin. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat sa ating kapatid sa panguna sa panalangin. At bago ko po ibigay sa ating pong kapatid po na magdi-devotion po sa ating pong pagtitipon online, ay minsan ba po tayong umawit dito po sa page 127 para sa paghahanda po ng ating pong pakikinig po ng salita po ng Diyos. Page 127, Palasyo sa Kaitaasan. Sa lupa
gintong lantay, amoy may bahay na di masisira doon sa dati na walang hanggan. Wala ng hapis at lagi sa diwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayan ay usat-sat na walang sarili, tirahang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at maging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa lahat ang aking tulong samantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Muli po, purihin po natin ang Diyos sa atin pong inawit at ngayon po ay ihanda na po natin ang atin pong mga puso, ang atin pong mga kaisipan, maging sa mga Biblia po na meron po tayo sa bahay para sa pakikinig po ng salita po ng Diyos sa isang devotion po. At tatawagin ko po ang magbibigay po sa atin po ng devotion si Brother John Norwell Gutierrez. Thank you, Brother Norman. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At patuloy po natin panalangin din po yung mga kapatiran po at yung pong mga iba po na ngayon po ay dahil po sa ulan po ay meron din pong mga katulad po nung prayer ni Brother Jim, mga na-stranded at nabaha. At ngayon naman po, para po sa atin pong devotional, ngayon pong gabi, ay makipagbukas kayo po sa akin dito po sa Daniel chapter 6, verses, siguro kahit basahin ko na lang po yung verse 4 and verse 5. Sa Daniel chapter 6, verse 4. Kung nakita na po natin, tulungan po tayo ni Brother Mark sa ating pong screen. Babasahin ko po sa verse 4, nang magkagayoy, ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng may susumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man, palibhasay tapat siya. Walang anumang kamalian ni kakulangang masusumpungan sa kanya. Verse 5, nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito. Liban na tayo'y mga sumpong laban sa kanya,
ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Muli po, inihiling ko po na saglit po tayong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal, at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, kami po ay lumalapit po sa inyong pong banal na trono at hinihiling din po ang inyong pong patuloy na pag-iingat. Lalo na po sa panahon na meron po kami sa mga kapatiran din po at sa mga iba po na dumaranas din po ngayon, suliranin. Amin pong nilalapit po sa inyo ito, Ama. Sa gabi din po na ito, muli sa pagkakataon na meron po kami para naman po sa amin po patuloy na makikinig ng iyong pong mga salita, ang banal na Espiritu, ang tumulong po sa bawat isa po sa amin nang sa gayon po, ang inyong pong mensahe ay tunay po na makita, maunawaan po namin at hindi lamang po basta mapakinggan po natin. Banal na Espiritu ang tumulong din po sa amin nang sa gayon po patuloy po na walang maging hadlang po sa amin po pakikinig ng iyong pong mga salita. Salamat po at ang lahat po ng ito ay amin pong inilalapit at patuloy po na idinadalangin sa matamis na pangalan lang po ng iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Marahil sa atin pong mga nagbabasa po sa mga istorya po sa istorya po sa Biblia, sa mga nagtuturo po sa mga bata, alam po natin ang istorya po ni Daniel. Actually, ito po yung chapter no? Si Daniel din po ay inilagay po sa mga leon. At ito po yung nangyari. Kung babasahin po natin sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod, si Dario, dun sa verse 1, sabi po doon ay nag-set po siya no, mga 20 satrapa, princess, at si Daniel dun sa verse 2 ay isa po siya sa nailagay po na pangulo para po mga siwa sa mga bagay po na ito. At doon po sa binasa po natin, kung titingnan po natin, sabi po kasi doon sa, siguro angat lang po tayo ng konti, verse 3, ang magkagayoy, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. Ang inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Yung hari mismo, walang iba kundi si Dario, ay nakita po yung pong buhay po ni Daniel, o kung paano po yung kanya pong ginagawa, at minabuti ng hari na gawin po siya sa buong kaharian po no, ay mamahala. Kaya po dun sa verse 4, yung mga ibang mga kasama po niya ay nag-start po yung inggit at sila po ay nagplano nga po kung paano po nila kumbaga sisiraan po si Daniel na ating pong pag-aaralan po ngayon. Pero kung babasahin po natin ang istorya po nito, napakaganda po. Although marami pong mga ginawang paraan para po masiraan si Daniel, pero nakita po natin dito sa ating pong magiging maikling pagbubulay-bulay, yung pong tinatawag po nating pananampalataya o sa English po yung faith ni Daniel. At yan po yung nais ko pong dalhin pong pagbubulay po sa atin, yung pong word po na consistent faith. O, yung iba, lagi po natin naririnig yung word na commitment, ayun naman po ay yung pong word na consistent. At kung pananampalataya po ni Daniel po na ito, paano po natin masasabi na naging consistent? So po yung consistent, tinignan ko po kanina po sa dictionary yung pong meaning po niya, kung isa-search po natin siya sa internet, yung meaning po niya ay yung regularity, standby, continuity, overtime. Nandun yung word na overtime. Ibig sabihin, natetest po siya ng panahon. Hindi pwedeng consistent ka lang 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, overtime. Napapanahon. Or habang tumatagal ang panahon.
At dito po, una makikita po natin ito pong pananampalataya po ni Daniel ay na-test. Yung faith po ni Daniel ay na-test una dun po sa mga binasa po natin dun sa verse 2 and 3. Kasi nga po, sabi po doon, nabigyan po ng opportunity si Daniel na maging isa po sa Pangulo. Other dyan, bakit po test po yung mabigyan ng opportunity? Alam po natin, mga kapatid, minsan po, hindi lamang po yung trial or pagsubok yung nagiging test sa pananampalataya ng mga believer. Actually, nung ang si Jesus Christ dun sa Matthew chapter 4, kung titingnan po natin, paano po ba siya tinempt ng kaaway ni Satan? So, tingnan po natin yun sa Mateo para lang po i-reference po tayo. Sa verse 1, basahin na po natin, nang magkagayoy, inahatid ng Espiritu Santo si Jesus sa isang ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tatapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tingnan po natin, paano po siya tinempt ni Satan. Diba, Satan offer something. Tinapay, yung bato, gawin niyang tinapay. At pangalawa, nakita po natin doon sa verse 6, at sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din na naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoong mong Diyos. Verse 8, ito po, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok, sa lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwalatian nila. Sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay, ano pong sabi, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo. Offer na naman po ang tinempt ni Satan po sa kanya. Ano pong sabi niya sa English? All these things, and said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship. Minsan po yung opportunity, itetest po yung faith po natin kung tayo po ay magiging consistent or magpapatuloy sa Panginoon. Bakit? Kasi minsan yung opportunity, kailangan mong mamili. Di po ba? Pag may binigay sa yung opportunity, meron kang minsan kailangan i-sacrifice. Kaya nga yung iba, nag-a-abroad, minsan sinasacrifice nila yung family nila para lang dun sa opportunities abroad. O kaya kahit hindi sa abroad, sa Pilipinas, malayo, no? Isa-sacrifice mo yung mga bagay po na yun. At hindi lamang po yun, concerning yung ating faith. No? Kasi yung topic nga natin, yung consistent faith, yung nagpapatuloy. At minsan, bakit po natetest or nagiging test yung opportunity? Kasi minsan yung opportunity ay came from Satan. Sabi niya, I will give thee. Hindi mo nga kailangan humingi eh. Nagbibigay si Satan ng opportunity.
Kaya dapat hindi opportunity yung hinihingi natin. Ang hinihingi po natin sa Panginoon ay yung kalooban niya. Yun po yung magandang prayer. Yung prayer po na kung kalooban mo. Pero kung yung mismong opportunity yung hinihingi natin, hindi po natin kailangan humingi kung minsan kasi si Satan sabi niya, I will give thee. Nag-o-offer po siya. Para yung ating pong faith, sabihin na po natin ay hindi po tayo makapagpatuloy. Kaya kung babalikan po natin doon sa istorya po ni Daniel, una pong naging test po nung kanya pong pananampalataya ay yung opportunity na meron po siya. Nagkaroon po siya ng posisyon sa pamumuno po ni Haring Dario nung panahon po na yon sa Karyaan. Pangalawa, titingnan po natin, o bago po makalimutan, dun po sa 1 John, alam na po natin to, gusto ko lang po kasing pansinin po yung danger po dun sa opportunity na sinasabi po natin. Chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Yung sinabi po doon na huwag ninyong ibigin, kasi gusto ko pong pansinin po natin yung word na ibigin, ang sanlibutan. May ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig sa Ama. Bakit po kaya sinabi po ang huwag ninyong ibigin? Kasi kung papansinin po natin, hindi naman po yung sanlibutan po, alone yung makaka-affect po sa ating pong pananampalataya, kundi yung response po natin. Kaya yung pag-ibig po natin kasi doon, yung love, tayo po yung nagde-decide po noon. Yung pong decision po natin. Kaya isa din po itong paalala po sa atin po na hindi po lahat po ng opportunity ay galing sa Diyos. Dahil nakita po natin si Satan po ay nagbibigay po ng opportunity para hindi po tayo magpatuloy po sa atin pong pananampalataya. Kaya ano pong magandang gagawin? Sa Matthew 6:33, kung doon po sabi ni Satan, I will give thee. Sa Matthew chapter 6 verse 33, sinabi doon, kung babasahin po natin, unahin po natin ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos, all these things shall be added done to you. Sabi po doon sa talata po na lahat po tayo ay alam po natin sa Matthew chapter 6 verse 33. O dito ko na lang po babasahin sa screen po. But seek ye first the kingdom of God. Take note po, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all these things po doon, kung babasahin po natin yung mga unang talata, yung pagkain, damit, pangangailangan, yun po yung all these things shall be added unto you. At yun po ay pangako, at yun po ay ang biyaya. Kaya doon po sa ating pong pinag-aaralan kay Daniel, nakita po natin yung consistent faith, tinetest. At minsan yung test po doon, hindi lamang po yung mga pagsubok, suliranin, maging yung opportunity. At nakakalungkot po, marami pong mga believer po ang nape-fail po sa opportunity na to dahil hindi po nila nakikita kung minsan ito po ay gawa po ng kaaway. At akala po nila ito po ay biyaya na galing sa Diyos. Kasi alam po natin kung paano po ang biyaya galing sa Diyos. Yun nga po kung inuuna po natin ang kaharian po. Sabi din po dito naman po sa verse 5 and 6, ano pa po yung naging test sa pananampalataya ni Daniel? Yung persecution po. Katulad ng binasa po natin kanina sa verse 5, ang magkagayo sinabi ng mga lalaking ito, yung word na mga, isa yung persecution, hindi lamang po isa, dalawa, tatlo, marami, tulad po ni Daniel.
hindi tayo makasumpong ng anuman maisusumbong laban sa Daniel na ito. Di ba tayo makasumpong laban sa kanya na tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos? Verse 6, ang magkagayoy, ang mga pangulo, ang mga satrapang ito ay nagpisan sa hari. Tingnan po natin yung kanilang unity against Daniel at nagsabi ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka, magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng yan, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsangunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasya mahigpit na sinumang humingi ng isang kahilingan sa kaninumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, iahagis sa yungib ng mga leon. Tingnan po natin. Ito pong mga tao po na ito ay nagpisan against, kaino po? Daniel. Yung kanilang suggestion na gusto nilang ipa-approve sa hari, kay Daniel lang po effective. Kumbaga si Daniel lang po yung mapeperwisyo. Doon po sa hinihingi po nilang utos. Ano ba yung utos na yon? Ang sino mang humingi daw liban sa hari, sa Diyos, sa tao, ay iuhulog. Sa yungib ng mga leon. Kung tayo po, kung meron pong persecution sa ating pong pananampalataya, makakapagpatuloy pa po ba tayo? O hihinto po tayo sa ating pananampalataya? Minsan, una, yung opportunity. Pagka meron na po bang opportunity, iiwan na po natin yung ating pananampalataya. Nakita po natin si Daniel, hindi. Pag merong persecution, iiwan na po ba natin yung ating pananampalataya? Persecution sa family, sa kaibigan, sa katrabaho. Sino man po ay maaari pong gamitin po ni Satan para maperwisyo po tayo doon sa ating pong pananampalataya. Ang tanong po, naperwisyo po ba? Nag-stop po ba si Daniel? Kasi tingnan po natin doon po sa verse 10 ng chapter 6. Sabi po doon, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaiatlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. At tingnan po natin, kaya nga sabi po natin kanina, yung pong letter na dala po ng mga tao pong ito sa hari, si Daniel lang po yung mapeperwisyo. Kasi napapansin po nila yun eh. Dati niya nang ginagawa yun, yung nananalangin. Kaya nga doon po natin nakuha po yung word na consistent. Hindi po noon lang niya ginawa. Kundi dati niya na pong ginagawa yung kanyang pananalangin. At yung mga tao po na yun yung na-observe nila kasi naghahanap nga po sila ng mali kay Daniel. Pero wala silang makita at yun lang yung na-observe po nila, yung dati niyang ginagawa, yung pananalangin. At yun po yung kumbaga ni-request nila na maging kautusan ng buong kaharian. Dahil doon magiging guilty si Daniel. At nung narinig ni Daniel yun, nag-stop po ba siya? No. Consistent faith. Narinig niya, nanalangin siya, binuksan niya yung bintana niya, nanalangin po siya. Kahit na meron pong persecution, siya po ay nagpatuloy. Minsan parang ang dali lang po, no? Pero in reality, lalo na po doon po sa mga
kapatid po na dumaranas po ng persecution sa family, persecution po sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, at sa anumang pong bagay. Alam ko po, mahirap. Pero ang napakaganda, magpatuloy. Yung word na consistent. Kasi dito alam ni Daniel yun eh. Kaya nga, nung malaman ni Daniel, sabi sa verse 10, hindi naman po yung unaware po siya dun sa pinagbawal. Aware po siya. Pero in his heart, yung desire po niya ay hindi po napigil nung pong utos po na nilagdaan po ng hari. Kaya nga naman, sinumbong nila, kaya doon po sa verse 11, titingnan po natin, hinihintay po ng mga tao po yun. No? Kaya doon sa verse 11, nang magkagayoy, nagpisa ng mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harapan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari na tungkol sa pasya ng hari, di baga naglagda ng pasya sa bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, ihahagis sa yungib ng mga leyon. Sinumbong po nila, no? Kaya doon po sa bandang yung verse 16, nung pong Daniel, sa verse 16, sabi po doon, dito na-test po ulit yung kanya pong pananampalataya na magkagayoy, nagutos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng mga leyon. Ang hari ay nagsalita at sinabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. Ito po yung alam po natin na minsan test po sa atin, no? Yung problem. At nakita po natin si Daniel, napunta po siya doon sa sitwasyon po na yon. Hindi po ba problema po yon? Hindi po ba mabigat na pagsubok po yon? Sa pananampalataya po ni Daniel, bagamat alam po natin na wala po siyang kasalanan. Pero dinanas po niya yung pong bagay po na yon na siya po ay may hulog po dun sa yungib ng mga leyon. At kung minsan yan po yung test sa ating pong mga pananampalataya. Yung pong offer ng sanlibutan po na ito, yung persecution po ng sanlibutan po, at yung pong pagsubok, kahirapan po sa sanlibutan po na ito, hinder us para maging consistent sa ating faith. Kaya nga meron pong minsan yung mahina, lalakas, hihina, yun po yung inconsistent, yung kabaliktaran po ng consistent. At minsan yung consistent faith din po natin, kita rin po natin, pagka meron kang consistent faith, makikita natin kung saan nakapokus po yun. Ano yung tinetestify po. Katulad po doon sa verse 10, nakita po natin, nakapokus po yun sa relasyon natin sa Diyos. Ayun yun po yung napaganda. It's not religion, kundi yung relasyon po natin sa Diyos. Kasi kung nagiging consistent lang tayo dahil sa tao, mababaw po na pundasyon po yun. O sa isang grupo, si Daniel po ay sa Diyos. Bagamat dun sa na-experience po ni Daniel po na yun, nakita po natin yung mga kasama po niya ay enemies po niya. No? Hindi lahat ng kasama mo ay friends mo, enemies. At nakita rin naman po natin, dito po kasi, nung marinig po ng hari po yun, ay nalungkot po siya. Sabi po dun sa verse 14, nang marinig ng hari ang mga salitang ito, namanglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya
at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Alam naman natin, doon nga sa unang mga talatang binasa natin, yung hari ay, sabihin na po natin, na-impress po kay Daniel. At nung nalaman po niya ito, ay nalungkot po siya. Ano po yung gusto ko pong i-point po dito? Minsan, pagka tayo pong mga believer, dumarating din po dun sa ganong sitwasyon, nare-reveal din po yung pong mga totoo at hindi po totoo sa mga buhay po natin. At nakita po natin yon kay Daniel. At kauli-hulihan po, makikita rin po natin dito po sa pinag-aaralan po natin. Doon po ba natapos po yon? Hindi po. Dahil yung consistent faith ay meron pong pagtatagumpay doon sa verse 22. Siguro basahin ko na po yung verse 17. Tuloy po natin. At isang bato ay dinila at inilagay sa bunganga ng yungib at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ay mababago tungkol kay Daniel. Yan po natin, very secured. Hindi po siya makakalabas, Daniel, dun po sa yungib ng mga leon na magkagayoy. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno at walang kahit panugtog ng tugtugin na dinala sa harap niya. Ang kanyang pag-aantok ay nawala. Nang magkagayoy, bumangong maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga. Ito po natin yung concern din ng hari. No? At sabi sa verse 20, at nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyong bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi, yun po yung consistent, pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. At sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo sa kanyang anghel at tinikom ang mga bibig ng mga leon. At hindi nila ako sinaktan, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Verse 23, nang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at ipinagutos sa kanilang isang pa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, sinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Ito po yung napakaganda po dun sa kanya pong pananampalataya, nagpapatuloy sa kabila po nung pong mga bagay po na meron pong pwedeng maging balakid. Napakahirap po noon kasi pwede po niyang i-compromise yung kanya pong faith para lamang po hindi siya mapunta dun sa yungib ng mga leon. Pero pagka nandun tayo sa consistent faith, ito po yung napakaganda. Mapunta man tayo dun sa mapanganib, pero sabi dito, hindi po tayo mapapano. Yun po yung napakaganda. Kasi dun po makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po. Hindi po natin masasabi po kasi na yung mga leon ay maaamo. Yung mga leon doon ay maaamo. Baka yung mga leon doon ay hindi sila gutom. Kaya hindi nila sinaktan si David o si Daniel. Kasi sabi po doon sa verse, tuloy lang po natin, verse 24. At ang hari ay nag-utos at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel. At sila inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. At ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kaloob-looban ng yun. Tingnan po natin, yung mga nagsumbong kay Daniel. Ano ba yung gusto po nito? Para makuha nila yung posisyon ni Daniel.
doon sa magandang posisyon. Kaya gusto nila matapon si Daniel sa yungib ng mga leon. Pero later on, baliktad po yung nangyari. Yung posisyon ni Daniel doon po sa Lions Den, yung kanilang tinanggap. At ano po yung makikita po natin doon? Kinain po sila ng leon. Kaya hindi natin masasabi na maaamo yung leon doon, kaya hindi nila ginalaw si Daniel. Malinaw na kapangyarihan po ng Diyos po yun. Doon po sa mga mananampalataya na meron pong consistent faith. Kaya mga kapatid, sa ating pong maikli pong pagbubulay po na ito, kamusta po yung ating pong pananampalataya? Yung pagtitiwala po natin, kanina napaganda nung una po natin ginamit. Ang aking amay nagbabantay. Kung nagbabantay ang ating Ama, ang Diyos, panampalatayanan po natin po yun. Ibig sabihin, alam niya pag naghihirap po tayo. Ibig sabihin, alam niya pagka nagkukulang po tayo. Kasi nga po, nagbabantay po siya. At ganun po yung na-experience po ni Daniel dun sa yungib ng mga leon. Siya po yung binabantayan ng Diyos. Kaya kahit nandun po siya sa sitwasyon na mapanganib, sabi po dun, nung inaon siya, wala siyang sugat. Kahit na pwede niyang ikompromiso yung kanyang pananampalataya. 30 days lang yun eh. 30 days lang akong hindi mananalangin. 30 days lang akong hindi, ilang araw lang akong hindi magpapakita na ako yung may pananampalataya tatawag. Para hindi ako mapunta doon. Pero no, kasi meron siyang consistent faith. Meron po siyang nagpapatuloy na pananampalataya. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, yan po yung kinukuha ng ating kaaway. Tayo ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Gusto po niya ikompromiso natin yung ating pong pananampalataya. Gusto niya mag-offer siya ng mag-offer sa atin. Kung ano yung pwede niyang i-offer sa mundo po na ito. Para lamang po mahinto yung ating pananampalataya. Gusto niya usigin ng usigin yung pong mga believer. Para lang po uminto sa kanilang pananampalataya. Gusto niya lagi tayong pahirapan. Para tayo po ay hindi magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Kasi sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi po sa 2 Timothy chapter 3:12, oo, sa lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Meron po at meron pong pag-uusig po sa atin po na nais po na mamuhay, maglingkod, magpagamit sa Panginoon. At nawa hindi po tayo yung tinatawag po nilang lukewarm. Kasi sa Revelation chapter 3:15, ginamit po doon na kayo ay lukewarm. Ano po bang meaning po ng lukewarm? Ang meaning po nun, dapat mainit eh. No? Pero hindi. Should be hot. Kasi nga maligamgam. Yun yung lukewarm. Supposed to be hot. Kaya lang hindi. Hindi siya mainit. Maligamgam ka. I will spit you. Ibig sabihin, hindi gusto ng Panginoon. At maraming believer na lukewarm. Itsurang mainit pero hindi. Meron pong nakakadisip po doon. Kunwari, consistent, pero in reality, hindi. At marami din po, katulad po nung nabanggit po natin kanina, ay nadidisip po
dun sa offer ng sanlibutan po na ito. Kaya nawa sa ating pong maikli pong pagbubulay, tayo pong mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan dahil po sa biyaya na tinanggap po natin. At tayo rin po ay hindi lamang po sa kaligtasan po natin tayo sumasampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin po tayo sa Diyos. Yun po sa mga bagay po sa mundo po na ito. Kasi kung niligtas po niya tayo dun sa parusa ng ating kasalanan, ay what more pa po. Yun lang pong mga pangangailangan po natin sa sanlibutan po na ito. At bago po makalimutan yung uling talata po doon sa Daniel chapter 6, napakaganda. Sabi po dito sa Daniel chapter 6, verse 28, basahin ko po. Gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga Persia. So this Daniel prospered in the reign of Darius. Biyaya po yun. Yun po yung all these things shall be added unto you. Why? Kasi consistent yung pananampalataya po ni Daniel. Hanggang doon lang po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na kayo po ay mapagpala. Tunay po na kayo po ay lagi po na nakamasid po sa bawat isa po sa amin na inyo pong mga anak. At nais niyo po kaming ingatan at pagpalahan. Ngunit patawarin niyo po kami dahil madalas po kami po ay nababaling ang aming pong pagtingin sa mundo po na ito, sa mga problema po sa mundo po na ito. At hindi po kami nakakapagpatuloy na lumakad sa pananampalataya at lumalakad po kami sa aming pong mga paningin. Kaya dalangin po namin nawa naging halimbawa po sa amin si Daniel na sa kabila po na merong panganib, siya po yung nagpatuloy po sa kanya pong relasyon po at pagpapakita po nito sa mga tao. At kami rin po ay magamit po ninyo mga ilawan at asin sa sanlibutan po na ito para po sa inyo pong gawain. Patuloy po kayo po nawa ang manguna po sa amin po online Bible study sa mga makakapakinig pa. Kayo rin po ang patuloy na manguna sa mga puso at isipan at makikinig ng bawat isa na makikinig. Salamat po at ang lahat po dito at uli kami po dalangin sa matamis na pangalan lang po na pong bugtong na anak si Kristo Jesus. Magandang gabi po muli mga kapatid at God bless po. Purihin po ang Diyos at ating pong pasalamatan po sa ating pong napakinggan po na mensahe po mula po sa kanya pong mga salita. Bagamat po ay nasa devotion po tayo, ay baka may mga katanungan din po ang ilan po mga kapatid bago po tayo magwakas po sa pag-awitan ng pananalangin po. Meron po bang katanungan po bagamat nasa devotion po tayo? Silip ko na rin po ang FB live po natin kung mayroon man po. Meron po bang mga question po? Kung sige po sa FB live po, hindi ko po kasi siya nakita. Baka po may question po sa FB live po. Okay po, maraming salamat sa kapatid. Ngayon po, kung wala na po tayong mga tanong, ay pasalamatan po natin ang Panginoon sa atin pong napakinggan po. Bilang pagbubulay po ay tayo po ay umawit dito po sa page 158. Iniaalay ko ang lahat.
page 158. Para po sa ating pong pagwakas po na panalangin ay hilingin po natin kay Brother Wilson na tayo po ay pangunahan. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming Diyos na dakila, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po. Muli mo po kaming pinag-isa sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan, at sa pag-aaral sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa naging buhay po ni Daniel, kung saan po ay siya po ay kinalugdan po ninyo sapagkat ang kanyang pananampalataya ay naging matatag, nagpatuloy, naging consistent. At nakita po namin ang sikreto po nito. Kami po ay patuloy na magtiwala po sa inyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay palaging tumawag sa iyo sa panalangin. Anumang hadlang sa aming pananalangin ay magbigay kami ng oras sa pakikinig po sa inyo sapagkat ito po ang siyang nagpapalakas
nagpapatatag sa aming pananampalataya. Tunay nga po na nakita rin po namin na maging handa kami na mag-suffer, maghirap sa paninindigan po namin sa aming pananampalataya. At higit sa lahat ay sa kabila ng mga pag-uusig, kami ay magpatuloy sa aming paglakad, sa aming pamumuhay, sa aming paglilingkod po sa inyo. Salamat po, O Diyos, at ikaw ang lubos na nakakakita ng aming pong mga puso, ng aming mga pananampalataya. At salamat po, O Diyos, naglalaan ka ng pagpapala, pagtatagumpay sa sino mang anak mo na siya po ay magiging consistent sa kanyang pananampalataya. Kaya ang aming pong panalangin, nawa po ay ang bawat isa po sa amin ay masumpungan mo po na nagiging matibay sa aming pananampalataya. Nagpapatuloy sa aming pananampalataya. Maging ang kapalit nito ay kahirapan sa buhay namin. Sapagkat alam po namin na ito'y sa sandaling panahon lamang. At ito'y bibigyan mo ng pagtatagumpay, ng gantimpala, tulad po ng ginawa po ninyo kay Daniel. Salamat din po, Diyos, sa iyong anak na ginamit. Patuloy po namin panalangin ang iyong pong pangunguna sa kanyang buhay sa araw-araw, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pananampalataya. Nang sa ganun po ay patuloy na magamit mo po siya para sa iyong kalwalatian. Salamat din po sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat po ng madadatnan po ng mensaheng ito. Nawa po ay tunay na masumpungan ang tunay na pananampalataya sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. Lalong-lalo na po ay aming dinudulog po sa iyo ang mga kapatiran po na nasasalanta o nasalanta ng bagyo. Nawa po ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang patuloy po na mag-ingat po sa bawat isa sa kanila o sa bawat isa po sa amin. At ikaw din po ang siyang magpala at maglayo sa anumang kapahamakan. At bagkus ang mga panahong ito ay aming samantalain sa pagbabasa ng iyong mga salita at higit sa pananalangin. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar. At ikaw nawa po ang siyang manguna sa amin sa kabila ng mga unos ng bagyo. Alam po namin na ito ay mayroong hangganan. At ang lahat po ng ito, Diyos, ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening po at God bless po sa bawat isa. Thank you po. God bless po. Good evening po. God bless po. Good evening po. God bless po.